Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Eto, mga kaibigan, napakainit na usapin. Kibuloy, nagpapalit na ng mukha, nagbago ng mukha, nagpa-plastic surgery, di umano. Naku po, ito ay maraming pera. Kaya niya pong gawin kahit ilang milyon. Ang bayad sa pagpapalit ng kanyang mukha ay pwede ho gawin ni Kibuloy yan. Dahil siya ho, inuulit ko, ay napakaraming pera. Ba't ang tanong, ito nga ba ay may katotohanan? Mga mahal kong taga-subaybay, sa puntong iyan, kahit anong pang gawin ni Kibuloy, ay ang ating pamalaan ay handa ho gagamitin ang lahat para lang mahuli itong si Kibuloy. Nako po, yan ang maganda. Kahit nagpalit ng mukha, ay kaya pa rin identify kung si Kibuloy yun. Yan po ay nangyari na rin sa ating Republika ng Pilipinas. Itong kay Moratong, yung isang ika nga po sangkot sa pinagbabawal na gamot. Kung maalala nyo po yan, nagpapalit ng mukha, but nahuli diyan sa Thailand, na-identify pa din, mga kaibigan. Yan pong lahat at marami pang iba ang ating tatalakayin. Kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, ako po yung nagpapaalala, please subscribe. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Eto, shoutout po sa lahat mga mahal kong taga-subaybay. At ito po ang ating talakayin, mainit na usapin. Napakarami ho ang nagbi-message sa akin. Kaya po bibigyan po natin ng daan ito. At nagtatanong kung totoo daw ho itong kumakalat sa social media. May mga vlogger na din ho na nagtalakay, na nagpapalit, na ng mukha itong si Kibuloy. Subalit, nandito pa rin ho sa bansang Pilipinas. Mga kaibigan, kalat na kalat sa social media na ikangaho, ang verso rin. Itong si Kibuloy ay mismo ang doktor pa ang pumunta diyan sa mismong bahay nila upang ika nga po'y magparitoki na mukha. And one word, plastic surgery. Ito nga po ba ay may katotohanan? Mga mahal kong taga-subaybay, na ako po ay alam niyo ho, sa tao hong may pera, ay wala pong imposible. Kahit hindi ka ho isang wanted, ay pwede ka hong magpapalit ng mukha, mga kaibigan. Sa kaso ho naman, at sa katayuan nitong si Kibuloy, ay isa po siyang wanted. Siya ho ay pinaghahanap sa visa ng warrant of arrest para hulihin, mga kaibigan. Gagawin po nito ang lahat para lang hindi siya mahuli, mga kaibigan, na isang paraan ho niyan ay magpapalit ho ng mukha, magpa-opera, plastic surgery, kung tawagin, wala pong imposible. Doon po sa mga nagtatanong, wala pong imposible. Dahil may pera siya, kaya niyang bumayad, at kailangan niya po ito para na sa ganon hindi po siya makilala. Kahit ka pa magpapalit ng mukha, makikilala ka pa din. Dahil sa fingerprints, mayroon po tayong mga tinatawag dito, may mga espesyalista, eksperto, mayroon po tayong eksperto dito sa ating Republika ng Pilipinas kung paano mag-identify ng mga tao po na ganyan na nagpapalit ng mukha, kung paano makilala. But ang tanong, mga kaibigan, doon sa mga nagtatanong ho, hindi ko po masasagot na ika nga po totoo. Ito po ay isang punto de vista, public opinion na pwede hong mangyari, mga kaibigan. Doon po sa mga nagtatanong lang. At si marami po nagtatanong sa comment section kung totoo daw ho itong kumakalat na talagang nagpalit ng mukha itong si Kibuloy. Ang sagot ko, muli kong ulitin, walang imposible. Pwede ho yan. But wala po tayong kumpirmasyon sa katunayan
Kaya't nagbabatay po tayo dito sa ika nga po'y opinion natin, mga mahal kong taga-subaybay. Dahil, pinaliwanag ko na po sa inyo, kailangan ni Kibulayan para lang hindi siya makilala. Unang-una, may pera siya. Kaya niyang bumayad kahit ilang milyon. Alam ko ho, nakuha nyo ang gusto kong ipunto. Okay, alright. So maliwanag ho. Hindi ko po kayo binibiktima ng fake news. Na tinalakay po natin ito para hindi kayo ligawin at sinagot ko lang po itong mga katanungan nyo na nagsisend sa akin sa Messenger at syempre diyan sa comment section kahit balikan nyo ho, ang daming nagtatanong dahil tinatalakay na ho ng ibang vlogger. Neka nga po talagang kung talagang nagparituki na at nagpa-plastic surgery, nagpalit ng mukha si Kibuloy. Ang sagot ko, muli kong ulitin, ang opinion ko po, walang kumpirmasyon, pwede pong mangyari, but walang kumpirmasyon. Alam ko po, naunawaan nyo ako. Kahit pa saan sumuot yan. Mayroon po tayong fingerprints, mayroon pong paraan para makilala siya, kaya huwag po tayong mag-alala. Kung ano man ang ginawa sa mukha ni Kibuloy, but heto, kung si Kibuloy ay puspusan, kung si Kibuloy ay ginagawa lahat ang paraan para hindi siya mahuli, katulad ng kumakalat nga na nagpapalit ng mukha, di umano, walang kumpirmasyon yan, ito namang ating pamahalaan, ay puspusan din ang paghahanap na at gagawin ang lahat para lang mahuli si Kibuloy. Dito po, ipapakita ko sa inyo sa screen. Ito ang ating resibo. Nandyan ho. Sa artikulo na ito. Nandito. Lahat ng resources ng pamahalaan gagamitin para lang maaresto ang puganting si Pastor Kibuloy at iba pang akusado. Nandiyan po. So tama ho yun. Lahat ng ay ginagawa ho ng ating pamahalaan. Hindi po tumitigil. Kung mayroon pong reward na 10 milyon, kasabay po niyan ang paggalaw po ng PNP. Sa katunayan nga ho, nag-ilang balasa na ho. Pinalitan po ang matataas na opisyal diyan ho sa Davao na nagresulta ho ng pagkakadakip dito ho. Sky Pauline, Canada. Maiba muna tayo. Bigyan natin ng padaang kaunti. Mantakin niyo mga kaibigan. Nagulat ako dito sa pagkakadakip kay Pauline, Canada. Sapagkat 1 kilometro lang ang layo doon sa police station na pinagtaguan ni Pauline, Canada. Ito yung police station. Nandyan lang ho, 1 kilometro lang layo ng bahay na pinagtataguan ni Pauline, Canada. Ang tanong mga kaibigan, bakit noon hindi mahuli si Pauline, Canada? Ay nandyan lang ho nagtatago pala yan sa kalapit ng police station, mga kaibigan. Kaya't maliwanag ho kung hindi pa nagbalasahan ng matataas na opisyal ho yan. Hindi ho mahuhuli si Pauline, Canada kung hindi pa nagbigay ng reward. Di po ba? So, hindi ho malayo na itong si Kibuloy ay nandyan din lang ho sa malapit na police station. Nandyan din po sa Davao. Hindi lalayo po sa police station. Dahil dito ho ay may nagbibigay ng proteksyon. Mga kaibigan, unang-una, kayang gawin ni Kibuloy lahat para lang maligaw at utusan yung mga dating nakatalaga diyan. Kaya hindi po gumagalaw ang pag-aresto sa kanya before. But ngayon po, asahan po natin na wag po tayo mag-alala kahit kumakalat sa social media na di nagpapalit siya ng mukha. Kayang-kaya pong hulihin to. At wala pa pong record na nakalabas ng ibang bansa. Nasa atin pa pong bansang Pilipinas nagtatago. Katulad nga nitong kasama na nahuli kahapon, napakalapit sa police station ng kanyang pinagtataguan, nakapagtataka. Diba? Maliwanag po doon. Kung susurihin nyo po, kung wala nagbibigay ng proteksyon
Doon no, kay Pauline, nakasama ni Kibuloy, matagal pong nakakulong at nahuli. Sa ngayon no, kung wala din no, nagbibigay ng proteksyon kay Kibuloy, matagal na rin ho, na nahuli iyan, mga mahal kong taga-subaybay, sapagkat, kaya pong linlangin. Halimbawa ngayon ay nagplano na huli si Kibuloy. Ay kaya pong sabihan na ganito, so and so. Kaya't napakalaking bagay itong balasano sa PNP. Napakalaki pong bagay nitong reward. Napakalaki pong bagay sa tulong po ninyo. Sa tulong po ninyo. Sa tulong po natin. Sa pamamagitan ng inyong public opinion. At sino man ang nakakaalam ang kinaroroonan nito. Huwag na po kayo mag-atubili. Tumawag ho sa telepono na nandiyan po sa wanted poster. At baka ho kayo na ang makapag-uwi at makakuha ng tumataginting na 10 milyong piso kung may tuturo nyo ho ang kinaroroonan diyan ho ni Kibuloy. Isang tawag lang. Nako po, matindi ito. Muli po, maraming salamat. Pagpalain po tayo lahat. Hindi po tayo nagpapakalat ng fake news. Kung ano man karagdagan na naririnig nyo po sa akin, yan ay pawang public opinion komentaryo na mayroon po tayong pinagbabatayan. Maraming salamat. Pagpalain po tayo lahat. Bye-bye. Palakpakan.